blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will keep singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend, help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Count your many blessings, see what God has done. Muli po ay magandang umaga sa bawat isa sa atin. Kumusta na po tayong lahat sa ating pagtulog sa buong magdamag? Hayaan niyo po na tayo ay sama-sama na magbulay-bulay ng kanyang banal na salita na ito po ay matatagpuan natin sa aklat ng Mateo, Kabanatang 6, talata 27 hanggang 28 ay ganito po ang sinasabi. Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa? Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Kung mayroon pong isang bagay na dapat nating lubos na ipagpasalamat sa ating mga buhay, ito po ay meron tayong Diyos na nagkaloob sa atin ng biyaya at sapat na biyaya sa araw-araw. Kaya't ganito ang panalangin itinuro niya sa bawat isa sa atin, na ibinigay niya sa bawat isa. Ang sabi po ng talatang itinuro niya sa atin, ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakainin sa araw-araw. Gusto ng Panginoon na tayo ay magtiwala
Magtiwala tayong sapat ang kanyang biyaya sa araw-araw. Kaya't walang dahilan upang tayo ay mabalisa o mag-worry. Bakit mahigpit ang tagubilin ni Jesus na huwag tayong mabalisa? Sapagkat ang pagkabalisa ay kasalanan. Bakit kasalanan ang mabalisa o mag-worry? Tignan po natin ang sinasabi sa bawat isa sa atin. Una, ang pagkabalisa daw po, ito po ay sinisira ang ating mga isipan. Sinisira ng pagkabalisa ang ating mga isip. Sa salitang Grego, ang ibig sabihin ng worry ay to divide the mind, na kung paano ang ating mga isipan ay nagkakaroon ng dibisyon. At ito nga ang ginagawa ng pagkabalisa sa atin. Hinahati ang ating isip sa masama at sa mabuti, sa pagkabigo at sa pagtatagumpay, sa pagdaraho at sa kasaganaan. So hinahadlangan tayo ng pagkabalisa para hindi po natin ma-enjoy kung ano yung kasalukuyang buhay natin. Tinutulak tayo ng ating isipan upang tayo ay matakot. Ano nga ba ang mangyayari sa kinabukasan? Sapat pa ba ang kinikita ko ngayon dahil isa pa lang ang aking anak? Paano kung maging dalawa na sila? Paano sa kanilang paglaki? Paano na sa kanilang pag-aaral? Sapat ba ang kinikita ko ngayon? Paano ang iba pa nilang mga pangangailangan? Isa lang ang solusyon na ibinigay sa atin upang huwag guluhin ng pagkabalisa ang ating pag-iisip. Maniwala kang sagana ang biyaya ng Diyos sa araw-araw. Nagtitiwala po ba tayo na ang biyaya ng Diyos ay sapat sa araw-araw? Nung araw, gawin ng isang hari sa England na mamigay daw po ng mga butil ng ginto sa kanyang mga mamamayan kapag mayroong nagbe-birthday. Sa isang limitasyon, dapat ayon sa sukat na itinakda ang lalagyan. So, hindi maaaring lumagpas. Ang Diyos, hindi lamang niya magagawang punuin ang laman ng iyong lalagyan, papalitan niya ang lalagyan kung di na sumasapat ang laman nito. Mapag-iisa natin ang ating pag-iisip na pilit na hinahati ng pagkabalisa sa pagbilang sa mga biyayang natatanggap natin. Kung naaalala po natin ang kanta na kung saan ito pong awitin ito ay lagi kong pinapatugtog tuwing umaga, yung Count Your Blessings, na kung paano natin bibilangin, paano natin binibilang ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabing ganon, count your blessing, name them one by one. Maaari din natin ituring ang ating mga problema bilang opportunities. Sa pagsusulat sa wikang Chinese, ang salitang crisis daw po ay binubuo ng dalawang characters: problema at oportunidad. So, sa ikalawa, sinisira ng pagkabalisa ang ating katawan. Ang tanong ni Jesus sa verse 27, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? So alam natin kung ano ang sagot. Hindi nakakapagpahaba ng buhay ang pagkabalisa. Pinapaikli lamang nito ang buhay natin, sapagkat ito ay pinagmumulan ng sangkatutak na sakit. Iba't iba. Kapag tayo ay nababalisa, isa doon ay sumasakit ang tiya natin, tumataas ang blood pressure natin, sumasakit ang ating mga ulo, at nagiging irritable tayo.
So isa lang ang solusyon na ibinigay sa bawat isa sa atin upang hindi sirain ang pagkabalisa ng ang ating kalusugan. Maniwala tayong laging sapat ang biyaya ng Diyos sa araw-araw. Pagkatapos daw po ng ikalawang digmaang pandaigdig, tinipon ng isang orphanage ang mga batang naulila noong panahon ng digmaan. Kasi ang mga batang ito ay nakaranas ng matinding gutom. Ang unang hakbang na ginawa ng grupo ay pakainin sa oras ang mga bata. Gayunman, bagamat sila ay kumakain ng hapunan, nagigising sila sa hating gabi at umiiyak o nananangis. Isang psychologist ang nakatuklas kung bakit ganito ang nangyayari sa mga bata na kapag sila ay natutulog, ay bigla na lang iiyak sa hating gabi. So nakita po nila ang solusyon. Ang mga bata, pagkatapos sila ay kumain ng busog at sila ay matutulog na, ang ginagawa daw po ay binibigyan ang mga batang ito ng kapirasong tinapay. Pero ang tinapay na yon ay hindi nila kakainin sapagkat sila naman ay busog. Ang gagawin lang po ng mga bata, hahawakan lang nila yung tinapay habang sila ay natutulog sa buong magdamag. So bakit po kaya? Bagamat sila'y busog bago matulog, pero nandoon daw po sa kanilang isipan ng mga bata na mayroon silang takot na baka sa kinabukasan ay wala na silang kakainin, tulad ng panahon ng giyera. Kaya't ang hawak na kapirasong tinapay ang nagbigay sa kanila ng katiyakan na sila ay mayroong pang kakainin pagdating ng bukas o sa kanilang paggising. Sila ay mayroong kakainin. Kapag pinaniniwalaan mo sapat ang biyaya ng Diyos sa araw-araw, para na rin tayong may hawak na kapirasong tinapay. Lagi po nating isipin na ang biyaya ng Diyos sa atin ay sapat sa araw-araw sa ating mga buhay. Ang ikatlong bagay na sinasabi sa atin, kapahayagan ng pagkabalisa ng kawalan ng pagtitiwala sa ating Diyos. Sabi ni Jesus sa verses 31 at 32, kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, baka kayo kapusin sa inumin at damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na iyan? Alam na ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Kapag po tayo ay nababalisa, para tayong nawawalan ng pananampalataya. Sa isang komunidad daw po sa Southern Cebu, napansin ang isang nakapaskil sa isang dingding sa isang bahay na meron daw pong nakapaskil na salitang faith, na kung saan ang kahulugan daw po ng faith na ito ay food always in the home. Diba, no? Hindi ba't napakagandang kahulugan ng salitang ito na ang salitang faith? So, yung pagtitiwala natin sa Panginoon, pero binigyan ito ng kahulugan, food always in the home. Sabi ni Jesus sa talatang 33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Ang sabi ni Jesus sa Jeremias 29:11, na kung saan ay isa sa paborito kong mga talata, napakaganda ng plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang gusto niya ay ibuhos sa atin ang pagpapala. Ngunit maaaring hahadlang ang ating pag-aalinlangan
kung ito nga ay ibibigay sa atin or ito nga ay mangyayari. Isa lang ang dapat nating gawin, maniwala kang sapat ang biyaya ng Diyos sa araw-araw ng ating mga buhay. Sa umaga pong ito, marahil sa bawat isa sa atin, ando doon yung maraming pagkabalisa sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero nandito ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin, na kung saan, ano yung paalala po niya sa bawat isa sa atin? Ang pagkabalisa, sinisira lang ang ating mga isip. Ang pagkabalisa ay sinisira ang ating mga katawan. At ang pagkabalisa ay sinisira ang pagtitiwala natin sa ating Diyos. Nawa po ang lahat ng ating pagkabalisang ito ay ibigay natin sa ating Panginoon. Ibigay natin na ang Diyos, umasa tayo na siya ang laging magpupuno, magbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya ang mga talatang ito, nawa sa bawat isa sa atin, ay magsilbing gabay sa pang-araw-araw ng ating mga buhay. Saglit po tayong manalangin. Aming Ama, patawarin mo po kami sa aming mga pag-aalinlangan na humahadlang sa pagbuhos ng iyong masaganang biyaya sa aming mga buhay. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na kami ay magtiwala sa iyong pangako at maghintay ng pagtugon sa lahat ng aming pangangailangan. Alisin mo po sa amin ang pagiging na kami ay maging mabalisa sa araw-araw at bukas, sapagkat hawak mo ang bukas sa bawat isa sa amin. At sa iyo'y mayroong kaming pag-asa, mayroong kaming katiyakan na sapat ang biyaya na iyong ipagkakaloob sa bawat isa sa amin. At kailanman, hindi ka magkukulang. Nawa po sa umagang ito, sa aming maikling pagbubulay-bulay, ay nakita mo sa bawat isa sa amin na kami ay nandoon ang aming pananampalataya, nandoon ang aming pagtitiwala na ang lahat ng aming pagkabalisa ay sa inyo po namin ipinagkakaloob. Nawa Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Muli po ay magandang umaga sa bawat isa sa atin.